Hi guys, Rara PH, nagbabalik. Happy New Year nga pala sa inyo guys at naway magandang buhay ang nag-aantay sa ating lahat para sa taon na 2024. Sipag at tiyaga lang at maaabot din natin lahat ng goals basta kasama natin ang Poong Jesus Nazareno sa lahat. Malapit na nga pala ang pista niya at kita-kits na lang tayo doon guys. Taon-taon nga pala kami nagpupunta ni OBR dahil deboto din kami. Comment naman sa mga deboto din dyan ng Poong Jesus Nazareno. For today's vlog, meron lang tayong short video at alam kong madami nag-aantay sa inyo ng vlog na to. Para sa mga nakapanood ng part 1 and 2 ng accessories and upgrade sa motor natin na vlog, ginawan ko lang ng sariling video yung conversion natin sa ating shock. I-share ko lang tong dual shock conversion ng ating Honda Click. Hindi ko na patatagalin, umpisahan na natin. Isa sa major modification ng ating motor is itong ating dual shock conversion for Honda Click. Matagal-tagal ko rin pinag-isipan kung gagawin ko ba tong modification na to sa motor natin. And ayan na siya guys. Natuloy siya at sobrang satisfied kami sa naging result niya. Kampante na ako lalo na kapag may angkas tayo na medyo may kabigatan. KYB shock ang brand nito guys and compatible talaga to sa NMAX and Aerox. Kahit mag-isa guys, sobrang lambot talaga niya at wala akong masabi dahil okay talaga ang quality niya. Hindi pa ako nakatry ng ibang branded na shock pero madami akong chinek sa Facebook at YouTube na review. At talagang puro good ng feedback sa shock na to. Punta naman tayo sa naging installation niya. Bali swing arm ng airblade yung ginamit natin at talagang plug and play na siya for Honda Click. Except nga lang yung sa stock muffler ng Click dahil hindi swak yung mismong bracket ng muffler sa swing arm kaya gumawa na lang ng DIY bracket para sumakto dun sa pagkakabitan ng screw sa airblade swing arm. And sa may idea pagdating sa conversion ng dual shock sa Click, yung mga kilala kasi nagko-convert talaga nito, yung mismong stock swing arm ng Click is yun na mismong minomodify at nilalagyan ng bracket na pagkakabitan ng shock. At TIG welding ang process na ginagawa nila. Sa opinion ko, oo, matibay yan pero para sa ikakatahimik ng kalooban ko, mas pinili ko pa din bumili na lang ng airblade swing arm para at least panatag ako na matibay at less modification pa sa motor natin. At syempre, para malinis din tingnan dahil plug and play lang siya. Pagdating naman sa mismong pagkakabitan sa mismong motor, winelding dun sa mismong chassis yung mismong pagkakabitan ng shock. Same size lang dun sa stock yung ginamit na bolt. Hindi ko na nakuha na ng video yung sa atin pero ito yung sample videos para magka-idea kayo. Kaya dapat guys, kung magpapakonvert kayo ng dual shock sa Click nyo, dapat doon kayo sa expert at talagang biyasa sa mga modification sa motor. Wala akong i-recommend pero masisearch nyo naman sa Facebook kung sino-sino ang mga batikan na gumagawa ng dual shock para sa Click at iba pang mga motor. So far, the best magpa-dual shock guys at hindi ako nang hinayang sa almost 10k na ginastos ko sa conversion na to dahil binigyan kami ng comfort nito at panatag din ako na makakapag-angkas tayo ng medyo may kabigatan na timbang. Kaya kung napanood mo yung video ko na to, sign mo na to para magpa-dual shock ka na din at sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka magsisisi dahil bukod sa comfort na binigay sa amin nito, when it comes sa looks, talagang nakadagdag pogi to sa motor natin. Pahabo lang guys, sa maangkas o joyride rider dyan na nakaklik o isa lang ang shock ng motor, the best to para sa inyo dahil hindi na mabubugbog ang shock ng motor nyo dahil dual shock na siya at makakatulong talaga to para maging stable din ang biyahe mo sa araw-araw. Dito ko na lang muna tatapusin yung video natin. Kung may mga tanong at suggestion, comment lang kayo guys at sasagutin natin lahat yan. Hanggang sa susunod ulit na upload. Thanks guys!